Hello mga kapatid! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid. At dumiretso na po tayo sa ating talakayan ngayon mga kapatid. At alam naman po natin, nagkaroon na po ng sagutan tungkol po dito sa budget po ng Pilipinas na may kabuuang 6.3 trillion po mga kapatid. Nagkaroon na po ng mga maiinit na sagutan si Pangulong Rodrigo Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos, inakusahan po si FPRID na ito po ay fake news is peddler, mga kapatid. Alam man po natin noon pa mga kapatid na ang budget po, ang 2025 national budget, mga kapatid, isipin mo ha, Pebrero na po ngayon, papunta na po tayo sa buwan ng Pebrero. Hanggang ngayon po ay hindi pa rin po naipapasa ang 2025 national budget ng Pilipinas. Hanggang ngayon po, pinagdidibatihan pa rin po. Hanggang ngayon po, meron pa rin pong problema mga kapatid. Sinabi na po natin ito noon pa mga kapatid na hindi po matitigil ang ganitong klaseng problema kung hindi po, kung puro lang po tayo, magiging fair lang tayo dito mga kapatid, kung meron po sanang question at meron po sanang magdadala ng question na ito sa Supreme Court, ay matitigil po sana ang anumang pong problema dahil ang Korte Suprema na po ang action at didinig po kung sakaling meron pong problemang nakikita dito mga kapatid, dahil nagigpatis po si Pangulong Bongbong Marcos ay nagiging iba na rin po ang tono pagdating po dito. Batay po sa mga nakita natin at sa mga narinig po natin mga kapatid, ay unti-unti pong umiinit at nagkakaroon po ng palitan at bangayan po pariting po dito sa 2025 national budget ng Pilipinas. Mga kapatid, ang gulo na po kung saan-saan na po pumunta ang issue. Si Senator Amy Marcos nagsalita na rin. Ito pong si Sheila Magno, mga kapatid, ay nagsalita na rin mga kapatid na alam po natin na noon pa ay meron na po talagang problema, dahil alam naman natin mga kapatid din sa Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi rin po magsasalitahin kung walang batayan mga kapatid. At unang-una pa dyan mga kapatid, alam naman po natin na si FPRID po ay naging Pangulo po ng Pilipinas, kaya alam din po niya mga kapatid kung meron po bang nalalabag na batas at meron din pong problema pagdating po sa pagpapasa ng budget mga kapatid. Ang atin lang po masasabi dito na sana maaksyonan at magawaan po ng paraan kung meron pong problema at kung meron pong nakikitang pagkakamali dito. Questionin po ni Kong Ungab sa Korte Suprema, dumalog na po sila para po ito po ay matigil na po at makapagpalabas po ng TRO para po dito sa agarang pagtugon po sa problema po ng 2025 national budget na hanggang ngayon po ay pinagtatalunan pa rin mga kapatid. Alam naman po natin na maiipit po ang pondo at maiipit po ang marami pong ahensya ng gobyerno na pinapaandar po ng pamahalaan ng Pilipinas mga kapatid. Basahin po natin ang naging pahayag po nitong si patungkol po dito sa naging pahayag po at nakikita po nilang problema. Nagbigay po ng pahayag itong si ang Pilipino, ang balita ngayon, mga kapatid, courtesy po sa kanya ito mga kapatid. Basahin po natin ang kanyang naging thoughts at naging pahayag. Maganda rin po ang kanya naging pahayag dito at basahin po natin bakit Malacanang at DBM ang defensive sa kulang-kulang na BICAM report. Di ba dapat Congress o HOR at Senado ang nagpapaliwanag? Sino ba talaga ang nag-fill in the blanks? Tama rin naman po yun. Dapat po hindi po si Pangulong Bongbong Marcos at hindi po DBM. At nagdi-depends po dito, dapat po ang nagpapaliwanag dito ay ang Senado at ang Kongreso mga kapatid. Dahil sila po ang nagpasa nito mga kapatid. Saling si Pangulong Bongbong Marcos lang po ang bumalangkas at pumirma dito. Ito ang pahayag ni dating Department of Finance Undersecretary Sheila Magno na nagbigay ng opinion sa lumalaking controversial ukol sa 2025 General Appropriation Act or GAA. Sa kanyang Facebook page, iginiit ni Magno sino ang nagpuno ng fill in the blanks mula sa BICAM reports na hanggang ito ay naging gab.
dapat kumpleto ang lumalabas sa BICAM report dahil dito ang nagiging gab sa halip na ang Kongreso ang magpaliwanag, tila ang Malacanang at DBM ang nangunguna na dumepensa. Dagdag ni Magno, bakit tila tahimik ang Kongreso at Senado sa issue? Ang tanong, bakit ang Malacanang ang unang sumasagot samantalang ang usapin ay nakasentro sa BICAM report at ang unang nagtanggi ng alegasyon ni FPRD ay si Executive Secretary Lucas Bersamin at si Pangulong Bongbong. Yun po yung sinasabi natin, no, na dumidepensa po. At sinasabihan po nila na fake news peddler daw po itong si Pangulong Bongbong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun din po ang akusa ni Lucas Bersamin na sinungaling daw po ang mga naging pahayag at gawa-gawa lang daw po ang pagpapahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte upang makapanira po sa administrasyong Marcos. Ayan, sinabi ng Pangulo na he is lying, buong kasaysayan ng Pilipinas hindi pinapayagan na magkaroon ng item o ang GAA na walang nakasaad kung ano ang proyekto at pondo. Sinabi naman ng kanyang Executive Secretary si Bersamin na fake news. Ngunit ayon kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque, malinaw na iba ang BICAM report at General Appropriation Act or GAA. Excuse po, iba po ang BICAM reports at GAA. Yun ang unang pinagbasihan nung huli. Dapat miyembro ng BICAM ang nagdi-deny dahil wala naman doon si ES nung nag-fill in the blank sila. Tama po yun. Tama po ang pahayag ni Atty. Roque, no? Sa gitna ng isyong binigyan diin ni dating Executive Secretary Atty. Vic Rodriguez ang kahalagahan ng transparency. Sino man po ang pamuno ng mga blangkong ito ayon sa kanya, kung totoo ang aligasyon na ito ay malino na paglabag sa batas at konstitusyon, dagdag pa niya, sino mang responsibilidad ay dapat pong managot. Isang pagtatangkang linlangin ang publiko, no, sa halip na ipaliwanag ng miyembro ng BICAM ang kanilang mga papel, ang kanilang naging papel, tila ang Malacanang ang nangunguna gumawa ng paraan upang agad na isara ang issue. Ngunit ang nakaraang pahayag ni Senator Amy Marcos ay mismong kapatid ng nakaupong Pangulo ang nagbubukas ng mas maraming tanong tungkol sa issue. Kung walang anomalya, bakit ang pumirma sa blankot kulang-kulang na papel? Sino ang naglagay ng mahalaga sa blankong item? At bakit tila inuuna ng administrasyon na pasinungalingan ang usapin kahit hindi sila direktang sangkot sa proseso ng BICAM? Yun po yung sinasabi natin, mga kapatid, batay po sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos ng mga nagdaang panahon, na tila ito po ang kanyang meron po siya naging post January 20, dalawang dokumento ang tinutukoy ng ating dalawang Pangulo. Ang merong blanco ay ang BICAM, yung GAA naman ay ang alam ko, inaayos ng Kongreso. So, galing po kay Senator Amy Marcos. So, ibig sabihin, tama po ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. So, pero po, dahil po inaakusahan nila na fake news peddler, mas maganda po na questionin na lang po ito, sa Korte Suprema para po matuldukan ang mga kahaka-haka at matuldukan po para po makapaglapas ng TRO kung saan po ba dapat mapunta ito. Kung dapat po ba ay bumalik ito sa BICAM, dapat po ba ulit balangkasin ito, or ano po ba ang dapat ma-retain po ang dating budget, o ano po ba ang maging dapat po para po humahaba po ang panahon, tumatakbo po ang panahon, nauubos na po ang oras ng Administrasyong Marcos sa pakikipagtalo po na hanggang ngayon po ay wala pa pong maayos na kasagutan kung ano po talaga ang tunay na problema dito sa kontrobersyal na 2025 national budget ng Pilipinas. Basahin po natin ang naunang panayam po ni Senator Amy Marcos kung bakit po siya ipiniliwanag niya po dito kung bakit po siya hindi pumirma. Ito po ay konektado po dito sa naging pahayag po ni Senator Amy Marcos, sa naging pahayag po ni dating President Rodrigo Duterte. Ito po ang rason kung bakit hindi po siya pumirma. Senator Amy, basahin po natin ang kanyang naging statement. Minabuti ko munang maghanap ng mga papeles at dokumento bago sana ako magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit kasamaang palad, lahat ng ito ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag na walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang mga datos ng DSWD na talagang nilapastangan, lalo na itong PhilHealth.
Ganun pa man, sinusugurado ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbabawas sa pera ng mga lehitimong proyekto para lang dito sa AKAP na tinututulan ko na paano naman ako pipirma sa isang blanco at kulang-kulang na papel na nanawagan ako sa aking kapatid ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung mahina ang aking boses mag-isa ay ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang nagsusumamo ng taong bayan. Noong ikaw ay nagsabi ka na sa mga proyekto na dapat unahin ngayon, sinusuway ka ng ilang taong akala mong makakabuti para sa'yo at sa bayan. So ito yung sinasabi natin, pati po si Senator Amy Marcos ay kabado po dito sa 2025 budget. Isipin mo, hindi siya pumirma. Pakita po natin mga kapatid, ito po ang mga pirma ng mga congressman at mga senador na mga kapatid na sumuporta po sa BICAM report. Kung sino-sino po ang mga pumirma, ayan makikita po natin, na ipalabas na po natin ito dito sa ating YouTube channel before, pero binalikan po natin, ayan po ang mga pumirma. Pumirma Senator Grace Poe, Cynthia Villar, hindi pumirma si Bato, hindi pumirma si Cayetano, hindi po pumirma si Gatchalian, Christopher Bongo, hindi, Loren Regaida, hindi, Risa Ontiveros, hindi pumirma, Amy Marcos, hindi pumirma, Joel Villanueva, hindi pumirma, Miguel Zubiri, hindi pumirma, Ejercito Estrada, pumirma, si JB, Mark Villar, hindi, Francis Tolentino, pumirma, Jinggoy Estrada, pumirma, Coco Pimentel, hindi pumirma, Francis Escudero, pumirma. Makikita natin mga kapatid, at ayun na nga mga kapatid, sabi nga natin, pakasalimuot na po ng issue po ng Pilipinas about po dito sa pondo na ngayon lang po nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po napipirma, hanggang ngayon po ay nahaharap pa rin sa controversial ang budget 2025 proposed budget po ng Pilipinas. Mga kapatid, na patungtong na po tayo sa month ng Pebrero, dapat po papunta na po tayo sa campaign season mga kapatid, dapat po ang mga ito ay nakatututok na po, lumalalim na po ang sagutan na magkabi-kabilang panig at hindi naman po papayag ang kampo po ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi po ito mabalangkas ng maayos mga kapatid. Kahit po si Senator Amy Marcos ay pumapalag din po dito mga kapatid, lumalalim na po ang hidwaan, lumalalim na punta na ngayon sa issue po ng budget, kung sino-sino na ang mga pumapalag dito. Sana kumibo po ang Senado at Kamara at ipaliwanag nila sa taong bayan kung ano po ba talaga ang tunay na issue na nangyayari po ba dito, ano po ba ang tamang gawin at saan po ba dapat makarating ang isyong ito, na hanggang ngayon po ay nagiging palaisipan po at ang nagiging pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos ay sinungaling po, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Ungab nga po, at nakaharap din po doon si dating Executive Secretary Vic Rodriguez mga kapatid. Sana ang panawagan po natin dito maging fair po tayo, hindi po natin sinasabi na kung sino ang sinungaling, sino po, dahil hindi naman po naging bukas ang naging bicameral mga kapatid, hindi po naging bukas sa publiko at hindi po natin alam kung ano po, dahil hindi naman po inilabas sa taong bayan kung ano po ang naging minutes, ano po ang naging laman ng kanilang mga pag-uusap. Tanging ang makapagsasalita lamang po dito, ang tanging ang makapagbibigay lang na maayos na paliwanag ay ang Korte Suprema, kaya mas maganda po sana na questionin na lamang ito sa Korte Suprema para mabigyang liwanag po at mabigyan po ng tamang kasagutan at maipaliwanag sa taong bayan kung sino po ba ang tama, Dahil doon lang po natin malalaman po, hindi po natin masasagot sino po ba ang tama dito. Tama po ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tama po ba si Kong Ungab? Tama po ba si Bongbong Marcos? Kung sino po ang tama dito, tanging ang Korte Suprema lang po. Kung sakaling may magko-question dito, sila lang po ang tanging makakasagot dito. Masyado na pong masalimuot ang naging takbo, ilang buwan na po ang tinagtatakbo nitong usapin po ng budget ng Pilipinas na noon pa man ay nabalot na sa controversial, ay hanggang ngayon walang kasagutan, walang maayos na paliwanag. At ang DBM po mga kapatid, ang DBM po mga kapatid ay nag-error na rin po, hindi na po ma-search ang kanilang website mga kapatid, ano po kaya ang nangyayari? Pati po ang website po ng DBM ay hindi na po ma-access
mga kapatid. Nakakalungkot dahil lumalala ang sigalot. Hindi na po napunta sa maayos na pag-uusap sana mga kapatid na imbis na pagtuunan sana ang lumalalang issue at problema na nababalot sa Pilipinas ay patuloy pong lumalala ang sigalot mga kapatid. Ganun pa man ang ating pundalangin dyan, magkaisa po ang tinig ng bawat Pilipino na umaasa po sa mga nangyayari ngayon ay magkaroon po ng pagkakaisa at makakuha po ng maayos na suwestyon at makakuha po ng ayos na kasagutan dito sa nangyayari pong problema ng ating bansa. Kayo po mga kapatid, gulong-gulo na rin po ba kayo sa nangyayaring problema sa ating bansa? Magkomenta ka po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta mga kapatid.